ngayon, at magpakailanman. Mga iniibig na mga kapatid, sa kalipunan nga ng tao, na kung saan, bagamat ang lahat ay nilikha nga ng iisang makapangyarihan sa lahat, ito nga ay hindi magkakatulad at tunay na magkakaiba, kung kaya nga ang tao ay hindi maaaring magkapantay-pantay sa kanilang kalagayan maging sa kapatagang lupang ito, kung paano ang antas ng kanilang paniniwala, ang antas ng kanilang mga hangarin, at ganun din kung paano nila isasagawa, kung paano magkawang-gawa sa kanilang kapwa ay iba't ibang kaparaanan, mayroon sa pamamagitan ng panalangin, mayroon sa pamamagitan ng espiritual na pagpapayo, mayroon sa pamamagitan ng mga material na bagay, mayroon din sa kung saan naroon ang magandang payo. Iba't iba nga ng antas ng tao, kung kaya nga may puwang pa ba ang paghatol? Lagi na nga'y ipinaaalala at itinuturo sa loob ng bawat paaralan ng Espiritismo kung paano nga ba ang inyong kapwa ay inyong uunawain sa kanilang kalagayan, sapagkat hindi nga maaaring magkapantay-pantay ang kalagayan ng tao sa kapatagang lupa, sapagkat naroon ang kalayaan, naroon kung paano isasagawa ng lahat at bawat isa ang kanilang naisin at ibigin, at naroon din sa kanila kung paano nila papatirin ang tali ng kamangmangan na tunay nga nakagapos sa tao mula pa lamang ng kanyang pagsilang, sapagkat nagsisimula na siyang kilalanin ang kanyang sarili, ganun din alamin ang bawat utos at kilalanin ang isang pinananampalatayaan kung paano nga sa kanyang paningin, sa kanyang kapaligiran, tinutuklas niya ang maraming bagay, sapagkat naroon ang kanyang inaasam na alamin kung sino nga ba ang lumikha sa lahat ng kanyang natatanaw, at higit sa lahat, sino ang lumikha sa kanya. Doon ang kanyang pagtuklas at makikilala niyang tunay na mayroong isang Diyos na lumikha sa kanya, kung kaya nga siya ay pasasailalim sa batas at kapangyarihan nito, at hindi ang kanyang kagustuhan ang masusunod. Bagamat maraming pag-aaral at pagkatuto ang tao, ay hindi niya aariin sa kanyang sarili na siya ay mas nakahigit, na siya ay mas maraming nalalaman, at ang kanyang kapwa ay maaari na niyang hatulan sa bawat pagkakamali na nagagawa nito. Mga minamahal na mga kapatid, sa paaralan ng Espiritismo ay tunay nga na ang lahat ay binubuksan upang matutuhan ng tao, upang sa kanyang kalagayan, ang kalikutan ng kanyang pag-iisip at ganun din ang kanyang mga paningin, ay matuto niyang pigilan ang kanyang sarili sa paghatol sa kanyang kapwa, sapagkat ang lahat na binigyan ng buhay ng Diyos ay tunay nga na may kani-kaniyang dapat na tungkuling gampanan sa kapatagang lupang ito. Kung ano man ang kalagayan ng isang tao na mayroon siyang mas mataas na kalagayan o tungkulin at tinatamasa, at ang kanyang kapwa ay hindi. Tunay nga naaariin ba niyang mas siya ay nakahihigit, di bagat kinakailangang mas lawakan niya ang kanyang pangunawa, sapagkat naroon ang maraming biyaya na hindi nga nagkaroon ng kanyang kapwa. Kung kaya nga aking mga minamahal ng mga kapatid, habang dumarami ang biyaya na mayroon kayo sa kapatagang lupa, ay mas lalo kayong maging kasing amo ng isang kalapati, at maging matalino kayong katulad ng serpente.
kung saan ang lahat ng bagay ay inyong pag-aaralan ng may karunungang makalangit, bagamat kailangan ng karunungang panlupa, ay mas higit ninyong pag-aralan ang makalangit sapagkat hindi nga kayo maliligaw sa tunay na landasin na hinahangad ng lahat at bawat isa. Paano nyo mararating ang ninanais nyong landasin kung sa bawat maliit na bato na inyong mayayapakan ay makadarama agad kayo ng kakirutan at sakit? Kung bawat bato na yan ay matitisod agad kayo, paano kayo makararating? At ang mga sumusunod sa inyo, paanong katatagan ang kanilang susundan sa inyo? Tunay nga ng lahat at bawat isa ay may kani-kaniyang lakad, may kani-kaniyang daan na tinatanaw. Kung kaya nga, narito ang isang paaralan na magtuturo kung paano nga ang tao ay susunod sa likuran ng isang Hesukristo sapagkat wala nang ang iba pang susundan kundi ang isang makapangyarihan na tunay nga na aking uulitin, lumikha sa lahat ng bagay na inyong natatanaw at higit sa lahat, nagbigay sa inyo ng buhay. Buhay na kinakailangan ninyong pakaingatan. Buhay na kinakailangan ninyong maging makulay ang buhay na iyan upang sa gayon, dumating man ang kadiliman, ay mananatili ang tunay na kulay na nariyan sa inyong mga pagkatao. Mga minamahal na mga kapatid, marayo pa ang lakbayin ng lahat at bawat isa. At sa paglalakbay na iyan, nawa, tunay nga na naroon kayo sa likuran ng isang Hesukristo, sapagkat sa kapanahonang ito, marami ang mga pananalitang tunay nga na masarap mapakinggan sa tainga, ngunit huwad sa katotohanan at sa kabanalan. At marami nga ang maaakay at naway hindi nga kayo ang isa doon kung hindi kayo ay mabibigkis sa pag-iibigan, pag-uunawaan at pagkakaisa, at isasantabi nyo ang mga sang-usapang hindi karapat-dapat sapagkat diyan magsisimula ang pagkakahati-hati ng bawat paaralan, ng bawat kapatiran, kung kaya nga ang paalala ay laging ipaaalala, sapagkat ang tao sa kanyang kalagayan ay madaling makalimot at sa kanyang pagkalimot, naroon ang kanyang panghihina at panglulumo at lagi ay maghahanap at maghahanap, ngunit hindi niya baga nalalaman na inihatag na sa kanya ang tunay na pag-aaral. Hindi baga niya nakita ang maraming patotoo na sa kanya ay pinamasid ng kaitaasan. Hindi ba niya nadama ang tunay na patnubay sa bawat kanyang pakikitalad sa kapatagang lupang ito? Hindi ba niya nadama ang kagalingan ng kanyang katawan sa panahon na siya ay may karamdaman at nanalangin sa kaitaasan? Aking mga minamahal na mga kapatid, huwag nawa ninyong kalimutan ang lahat ng bagay na yan sa isang simpleng bagay na padarating sa inyong mga pagkatao. Sinabi kong simpleng bagay sapagkat tunay nga na sa kapatagang lupang ito ay paaralan. Dito lilinisin ang lahat at bawat isa. Dito lilinangin ang bawat karunungan na magkakaroon kayo, aking mga minamahal na mga kapatid. Kung kaya nga, magpakatatag ang lahat at bawat isa. At aking muling ipaaalala, higpitan ninyo ang kapit sa tunay na puno ng ubas. At bago ako magpaalam,
Dagdag na pag-aaral ang aking iiwan sa lahat at bawat isa na matatagpuan sa Efeso 3, versikulo 1 hanggang 4. Pakibasa, aking mahal na kapatid. Muli, ang pag-ibig, ang liwanag, at ang kapayapaan ang aking iniiwan sa lahat at bawat isa, ngayon at magpakailanman. Paalam, Arkanghel Rafael. Pag-ibig at kapayapaan ang siyang maghari sa lahat at bawat isa mula ngayon at magpakailanman. Aking mga iniibig na mga kapatid, na patuloy na nananaliksik na kung ano ang kalooban ng dakilang Panginoon, patuloy na gumaganap ng kanyang tungkulin ayon din naman sa naisin ng dakilang Panginoon. Mga iniibig na mga kapatid, ang bawat isa na nagkakaroon ng mga kagulumihanan sa kanyang sarili ay ito ay isang kaparaanan upang kanyang mapatahimik ang kanyang kaakuhan at upang madama niya ang tunay na biyaya na ipinagkakaloob ng dakilang Panginoon. Mga iniibig na mga kapatid, ang bawat isa na nagsisikap upang matamo niya ang kaligayahan dito sa sandaigdigan, upang maayos niya ang kanyang buhay, na kung saan ang bawat isa ay patuloy na gumaganap sa harapan ng dakilang Panginoon, sapagkat nalalaman ng isang ako na ito ang kaparaanan na kung kayo ay gumakaganap ng inyong tungkulin, ang mga naisin ng bawat isa, ito nga ay sumusunod na rin. Mga iniibig na mga kapatid, tunay na kayo nga ay nagdudumali, sapagkat ang bawat isa na nagbibigay ng kanyang kaorasan ayon sa kanyang naisin dito sa sandaigdigan, ito nga ay isang kaparaanan upang kanyang mapaunlad ang kanyang sariling ako. Subalit, ang kaitaasan ay nagbigay ng pag-aaral sa lahat at bawat isa na kayo, bagamat may laman, ay nangangailangan din naman ng pangangailangan ang inyong mga espiritu. Ito ay inihahayag sa lahat at bawat isa sa inyo bilang isang mag-aral ng kaitaasan. Inyong nga bang naiisip ng inyong mga kaluluwa, nais din naman ng mga biyaya o kagutuman, kabusugan ng kanyang sarili, sapagkat nalalaman niya na hindi sapat ang ang biyayang nanggagaling dito sa kalupaan, kung kaya nga ang bawat isa ay patuloy na naglalakbay at dumudoon sa mga pag-aaral ayon sa Espiritu, sapagkat ito ay isang tungkulin ng isang mag-aaral upang kanyang mapaunlad ang kanyang sariling kaluluwa. Mga iniibig na mga kapatid, patuloy man ang inyong pagkikibaka dito sa sandaigdigan, ang kaitaasan ay nananaliksik ng tunay na pakikibaka ng bawat isa, sapagkat
Nalalaman ng ako sa kanyang tagal ng pakikipamuhay dito sa sandaigdigan, kayo bilang isang mag-aaral, kung kaya't kayo nagsisikap na makarating dito sa paturuan ng diwa, nalalaman ng bawat isa na bagamat anong sikap ng isang mag-aaral dito sa sandaigdigan, hindi makasasapat ang pangangailangan o makaaabot ang pangangailangan ng Espiritu. Mga iniibig na mga kapatid, maunawaan ng lahat at bawat isa na kayo ay naparirito hindi lamang upang inyong mapagtagumpayan ang biyayang nandito sa sandaigdigan. Ito lamang isang kadahilanan upang ang inyong mga laman ay mahasang kumilos, magising ng maaga, makibaka sa sandaigdigan, sapagkat ang pag-aaral ayon sa Espiritu ay isang pag-aaral na kung saan napakaselan, na kung saan kung kayo ay hindi buo sa inyong mga sarili, hindi nyo may pagkakaloob ang inyong kakuhan ng may kabuuan, kayo nga ay hindi makararating o magkakaroon ng mga pag-aaral ayon din naman sa Espiritu. Mga iniibig na mga kapatid, patuloy ang pagbibigay ng biyaya ng kaitaasan sa lahat at bawat isa sa inyo. Na kayo, bagamat isang mag-aaral, na nagiging isang masikap, matyaga sa kanyang pakikipag-aral, ang kaitaasan din naman ay tumutupad sa kanyang naisin, sa kanyang pangako sa lahat at bawat isa na kayo bilang isang mag-aaral ng dakilang Panginoon. Ang bawat isa ay binibiyayaan ng kaitaasan ng kapayapaan upang nang sa gayon kayo'y inyong masinop ang inyong sarili, banay-banay, at inyong matanggap ng buo ang kalooban ng dakilang Panginoon. Mga iniibig na mga kapatid, patuloy man ang pag-aaral ng lahat at bawat isa sa inyo, ang kaitaasan ay lagi rin naman nagbibigay at nagsisikap na makaagapay sa lahat upang nang sa ganon, kanyang makita at may pagkaloob ang bawat biyaya na kung saan abot lamang ng inyong mga paghahanda. Ito ay isang pag-aaral sa lahat at bawat isa na sa inyong paglalakbay at pananatili sa pag-aaral, ang kaitaasan ay unti-unting nagbibigay ng karunungan upang inyong ikabanan. Unti-unting nagbibigay ng mga pag-aaral na kung saan makadoon kayo sa mga pag-aaral o aralin na naaayon sa Espiritu. Na kung saan, kung kayo nga ay nandun na ayon sa pag-aaral ng inyong mga kaluluwa, ang kaitaasan ay handang magbigay ng suporta upang nang sa gayon, kayo hindi maligaw at patuloy na inyong maihakbang ang inyong mga sariling paa sa dinaanan ng dakilang Panginoon. Kayo nga, bilang isang mag-aaral ng kaitaasan, ay lagi nga kayong hinahalina upang nang sa gayon, ang inyong mga pag-aaral ay magiging isang matagumpay at magkakaroon kayo ng katahimikan, ng may kabuuan upang nang sa gayon, ang inyong mga sarili ay inyong maipagkaloob at maging kaaya-aya sa harapan ng dakilang Panginoon. Dito, pinagkakaloob ng kaitaasan
ang kanyang kahabagan sapagkat nalalaman niya at nakikita sa lahat at bawat isa ang pagsisikap, ang may pagpatuloy, ang kanyang tungkuling inumpisahan mula pa ng una. Kung kaya nga ang pag-aaral na sa inyo inilalatag ay patuloy na sa inyo ipinagkakaloob upang nang sa gayon ang bawat isa ay magkaroon ng tunay na aralin sa buhay na kanilang ginagampanan. Mga iniibig na mga kapatid, ang kaitaasan ay lagi ngang nagbibigay sa lahat at bawat isa ng liwanag sa mga mag-aaral na kung saan nagsisikap na maiagapay ang kanyang sarili unti-unti ayon sa kalooban ng dakilang Panginoon, sapat sa kaitaasan, sa dakilang Ama, ang bawat asal ng isang mag-aaral na yan. Kung kaya nga naniniwala ang dakilang Panginoon na sa inyong pagpapatuloy sa kanyang harapan, kayo nga ay magkakaroon ng katagumpayan at magiging isang kamanggagawa na inaasahan ng kaitaasan sa lahat at bawat isa sa inyo. Mga iniibig na mga kapatid, patuloy man ang inyong pagnanais dito sa sandaigdigan, ang kaitaasan ay nagnanais din naman sa lahat at bawat isa na inyong mapagtuunan ng pansin ang para sa inyong mga sariling espiritu, sapagkat ito ang diwa ng pag-aaral na ipinagkakalob sa lahat at bawat isa, ang kayo'y magkaroon ng pananagumpay ayon sa espiritu, na kayo'y magkaroon ng katyagaan, ng mabuting binhi o bunga upang nang sa gayon ang bunga na yan, bagamat kayo ay inaaralan pa, maaari din naman kayong makatulong at maipamahagi ang bunga na yan sa lahat at bawat isa. Magtumibay nga sa kanyang pananampalataya upang nang sa gayon ang tunay na pag-aaral, bagamat may kakirutan, ito nga ay isang kadahilanan at kaparaanan upang ang isang mananampalataya ay maging masigasig at maipakita sa kaitaasan ang kanyang kapusigihan upang nang sa gayon ang pananatili sa harapan ng dakilang Panginoon ay hindi magkaroon ng mga pag-aaral na hindi kaaya-aya sa lahat at bawat isa sa inyo. Mga iniibig na mga kapatid, ang inyong ang pakikibaka dito sa sandaigdigan ay hindi sapat kung kaya nga ang bawat isa ay hinahalina nang sa gayon ang kasapatan ng bawat mag-aaral sa kanyang paglilingkod sa dakilang Panginoon ay magkaroon nga ng katuparan sa lahat at bawat isa sa inyo. Magsipaggalaw nga kayo at ibigay ng buo ang inyong sarili sa panahon kayo'y nakikipag-aral upang nang sa gayon, bagamat ang mga aralin ay napakahirap at unti-unting ibinibigay sa lahat at bawat isa, kayo nga'y makakuha ayon sa mga pag-aaral na inyong nararanasan dito sa sandaigdigan. Mapalad ang bawat isa na patuloy na umaagapay sa kung ano ang kalooban ng dakilang Panginoon, sapagkat
Ito ang nararapat na unti-unti niyang mabigyan ng tunay ng pagsamba ang kanyang espiritu upang nang sa gayon siya ay magkaroon ng mga pag-aaral na naaayon sa harapan ng dakilang Panginoon. Pagtitiwala, pag-asa, ito ang ipinagkakalob sa lahat at bawat isa na kayo bilang isang mag-aaral dito sa sandaigdigan, walang ibang pag-asa, walang ibang pagtitiwalaan, kundi ang dakilang Panginoon na nagbigay sa lahat at bawat isa na naging isang ehemplo upang nang sa gayon kayo ay mapanuto at matuto kung ano ang kalooban ng dakilang Panginoon. Ninanais niya na ang bawat isa ay magtumibay upang nang sa gayon tunay na maging isa kayong mabungang punong kahoy na kung saan sa kapanahunan kayo rin naman ay magkaloob ng mga aralin o kabiyayaan sa mga nangangailangan. Pulutin nga ng aking minamahal na mga kapatid ang bawat pag-aaral na naaayon sa Espiritu. Ito ang kanyang pangangailangan. Ito ang inyong magiging isang gabay upang nang sa gayon inyong matuntun ang kaharian o tahanan na inihanda ng dakilang Panginoon sa lahat at bawat isa sa inyo. Maging matalino kayo, mag-aaral, sapagkat sa katalinuhan na yan, dumudoon din naman ang isang pagpapakabanal na kung saan ang bawat isa ay patungo sa naisin ng dakilang Panginoon. Hanggang dito ako. At ang bawat isa ay pinagkakalooban ng kaistaasan, ng kapayapaan, at ang pag-ibig. Ang siya namang maghari sa lahat mula ngayon at magpakailanman. Paalam ang inyong kapatid sa iisang pag-aaral. Juan, Apostol, paalam. Sumainyo ang pag-ibig at ang kapayapaang nagbubuhat sa kaitaasan. Ang siyang maghari sa bawat isa mula ngayon at lagi na. Mga iniibig na mga kapatid sa paturuan ng diwa, unahin nga ninyo ang mga bagay na nauukol para sa Panginoon, para sa inyong mga espiritu, sapagkat ito ang tunay na nararapat, na kung papaanong pinagsisikapan ng bawat tao, nabusugin ang kanyang sarili sa pangangailangan sa sanglibutang ito. Mga iniibig na mga kapatid, higit niyong pakanin ang inyong mga espiritu. Sapagkat kinakailangan ng inyong kabuuan ay nasa hustong kalusugan ayon sa Espiritu, upang ang bawat isa ay tunay na magkaroon ng kalayaan sa kanyang paggalaw ayon sa layunin ng dakilang Panginoon. Sapagkat kung itatali ng bawat isa ang kanyang sarili sa dalawang Panginoon, tunay na ang pagpili na yan ay magbibigay sa inyo ng kagulumihanan, sapagkat narito ang inyong mga puso ay di nga nagiging matuwid sa harapan ng dakilang Panginoon.
mga iniibig na mga kapatid sa paturuan ng diwa. Sa matagal na pag-aaral ng bawat isa, ayon sa layunin ng dakilang Panginoon, ayon sa bawat salita na siyang bumubuhay sa bawat isa, na nagbibigay kasiglahan at kaliwanagan, mga iniibig na mga kapatid, inyong alalahanin ang tunay na tahanan na kung saan ang bawat isa ay kinakailangang doon ay bumalik. At ano nga ang buhay na yan na tinatangkilik ng bawat isa sa kalagayang ito? Tunay na ito ay di maglalaon sapagkat ang buhay, ang pag-araw ay tunay na bilang sa bawat isa. Kayo nga ay naririto na pinapalalahanan na nag-aaral lamang upang ang mga bagay na kayo ay may kahinaan at may kalabuan ay makita nyo at mapagtimbang. Ano nga ba ang nararapat na gawin ng isang matuwid na tagasunod ng dakilang Panginoon? Kayo na naririto na matagal nang nag-aaral, hari nawa, ay nang napagtimbang sa inyong puso. Ano nga ba ang tunay na mahalaga? Sino nga ba ang tunay na Panginoon na dapat sinasamba, na hindi lamang sinasamba sa kanyang bibig, kundi sa kanyang buong puso at buong kaakuan? Subalit kung ang bahaging iyan ay di nyo napagkikilala, ang katauhan ng isang dakilang Panginoon, tunay, paano nyo nga siyang mamahalin ng inyong buong puso? Ano nga ba ang mga patotoo na nais nyo pang kamtin sa buhay na yan? Upang tunay ang bawat isa ay magpatuloy doon sa daan na magpapalago at magpaparunong at tunay na sa kanya ay magtuturo upang gumawa lamang ng ayon sa kalooban ng dakilang Panginoon. Mga iniibig na mga kapatid, tanungin nga ninyo ang inyong mga sarili. Ano nga ba ang hinahangad ng bawat isa? Ano nga ba ang tunay na diyan ay nangingibabaw sa inyong mga sarili sa bawat pagpapagal na inyong ginagawa sa inyong mga buhay? Kayo na naririto, nawa ang mga bagay na yan ay sa inyo ay magbigay linaw upang minsan pa sa inyong mga kaisipan ay inyong mapagtimbang at magkaroon kayo ng tunay na makatarungang pagpili upang inyong paggalaw tunay na magkaroon ng kabuluhan sa harapan ng dakilang Panginoon. Ang Panginoon sa katotohanan ay laging nagbabantay sa bawat isa. Ang kanyang batas na gumagalaw sa bawat isa ang siya rin namang magpapaalala sa inyo kung ang inyong paggalaw ay mayroong katuturan, kung ang inyong mga paggalaw ay tunay na naging karapat-dapat. Kaya't ang bawat isa ay huwag magtanong o sa kanyang sarili ay magtanim ng kapuotan sa bawat habdi at pagtitiis na sa kanya ay nararanasan, mga iniibig na mga kapatid. Ang inyong mga kaisipan, kung ito ay inyong itutuon lamang sa inyong pangkasalukuyan, tunay na kayo ay maggugulumihanan. Sapagkat narito, ano ang katuwiran ng tao? Ako ay hindi gumawa, ako rin naman ay naglingkod, ako rin naman ay nagbigay ng kawanggawa sa bawat nangangailangan. Ang mga bahaging yan o aking mga iniibig na mga kapatid, ay isang munting bahagi lamang ng inyong mga buhay. Subalit ano nga ang bawat nakaraan ng buhay na inyong tinawag? At narito ang mga bagay na ito ay di nga sa inyo napapaalala
upang sa bawat buhay na sa inyo'y ibinibigay, kayo ay makapagpasimula na ang alaala na yan ng mga nakaraan ng inyong mga buhay ay di nyo maalala sapagkat tunay kung ang mga bagay na yan ay inyong maaalala ay tunay na magkakaroon ng higit na kagulumihanan. Kaya nga't ang bawat isa ay isinisilang na tunay na bago sa kanyang sarili upang ang bagong pag-asa, ang bagong pag-aaral, ang magbabakasakali na sa kapanahunang ito, tunay na nga niyang malin ang kaliwanagan ng pag-aaral na sa kanya'y inihandog ng pagkakataon. Mga iniibig na mga kapatid, ang pagkakataon ba na binigay ng dakilang Panginoon sa inyo sa kapanahunang ito, tunay niyo bang iniibig? Tunay niyo bang pinasasalamatan at tunay niyong pinahalagaan? Kung magkagayon o aking mga iniibig na mga kapatid, patunayan ng bawat isa sa kanyang gawa, sa kanyang katapatan, na kanyang inihahandog ng buong kabuuan ng kanyang sarili at narito ang kanyang puso ay tunay niyang tinuturuang maging malinis na umibig lamang sa isang Panginoon na sa kanya ay nagbibigay lagi ng pagkakataon. Ang bawat panahon ay tunay na mahalaga. Ang bawat panahon sa dakilang Panginoon ay isang dakilang pagkakataon na ibibigay sa bawat isa sapagkat ang inyong mga sarili tunay na nagdaan na nga sa maraming paghihirap at kamangmangan at narito ang isang karunungang sa inyo'y itinuturo upang ang tunay na kalayaan kayo ngayon ay magkaroon ng katagumpayan. Mga iniibig na mga kapatid, katotohanan sa sinumang magiging karapat-dapat na sumunod sa kanyang likuran at magtagumpay sa krus na sa kanya ibinigay, tunay na siya ang magkakamit ng tunay na putong ng buhay. At ang putong ng buhay na yan ay ano? Ang bawat isa ay tunay na magkaroon ng kalayaan. At ano ang kalayaan na yan o aking mga iniibig na mga kapatid, na ang bawat isa ay gagalaw lamang ayon sa pagsunod sa dakilang Panginoon, na ang pag-ibig ng dakilang Panginoon na yan ay yun nga rin pag-ibig at tunay niyong sinusundan upang ang tinatawag na pakikipagkaisa ng inyong mga sarili sa dakilang Panginoon ay tunay nang magkaroon ng katuparan. At ang bahaging yan o aking mga iniibig na mga kapatid, ang siyang magpapatunay na ang bawat isa na nga ay tunay na ngang magiging karapat-dapat upang gumawa at maglatag ng layunin ng dakilang Panginoon. Sa anumang kalagayang kayo ay kanyang dadalhin. Kaya nga to aking mga iniibig na mga kapatid, kung ang panahong ito ay sa inyo ay nagtuturo upang kayo ay linisin, kayo ay maging matalimahin, sapagkat ang sa inyo ay nag-uutos tunay na may kabanalan at nararapat na ang bawat isa ay magkaroon din naman ng ganyong anyo, ng isang kabanalan, sapagkat ito rin naman ang tunay na ninais ng inyong mga puso. Tatagan nyo ang inyong mga sarili o aking mga iniibig na mga kapatid, na ang pananampalataya sa dakilang Panginoon ang siyang manaig sa inyo nang upang sa gayon ang tunay na daan, ang isang makipot at tuwid na daan na sa inyo na pinakikita. Ito ang inyong matatahak upang ang kaliwanagan ang siyang lagi ng maghari sa inyong mga buhay. Katotohanan na sa dakilang Panginoon ay walang kadiliman, sapagkat ang kaliwanagan ang siya lamang laging nananagumpay. At ang bahaging yan o aking mga iniibig na mga kapatid, nawa ay matamo ng bawat isa nang upang sa gayon minsan pa kayo ay palalahanan na ang bawat yung magawa ay gawin niyong maging makabuluhan at tunay na sumusunod sa batas at layunin ng dakilang Panginoon.
At hanggang dito ako at minsan pa ang pag-ibig at ang kapayapaan ang siyang aking iiwan sa bawat isa mula ngayon at lagi nga ang inyong kapatid sa isang Panginoon at isang pag-aaral. Pedro, Apostol, paalam. Pag-ibig, kapayapaan, at ang banal na kaluwalhatian ng dakilang Ama, ang siyang ipinagkakaloob sa lahat at bawat isa. Sa pangalan ng dakilang Panginoong Jesucristo, ngayon at magpakailan. Amen. Sa aking mga iniibig ng mga kapatid sa isang pag-aaral. Tunay na ang kaitaasan ay hindi sumusukat sa dami o sa bilang ng mga mag-aaral na nakikinig, kundi bagko sumusukat ang kaitaasan sa bawat puso, bawat kaisipan, ng bawat makikinig, kung papaano nila ibinibigay at ipinagkakaloob ang kanilang mga sarili ng buo at walang pag-aalinlangan na makakuha, makarinig, nakakita ng mga karunungan, ng mga katotohanan, at gayon din ng liwanag na siyang ipinagkakaloob sa lahat at bawat isa sa tuwing nagkakaroon kayo ng mga ganitong banal na gawain sa araw-araw ninyong buhay dito sa sanglibutan na ito. Sa aking mga iniibig na mga kapatid, marami ang binigyan ng pagkakataon. Ipinakita ng dakilang Panginoong Hesus sa kanyang kapanahunan kung papaano mamuhay ang isang ako, kung papaano ipagkaloob ng isang ako ang kanilang buhay sa harapan ng dakilang Ama. Kung papaano gumalaw, magbigay ng karapat-dapat na hain sa harapan ng lambaran ng dakilang Ama. Marami ang nakasaksi, nakakita, nakarinig ng mga patotoo, ng mga salitang ipinagkakalo sa lahat at bawat isa. Subalit sino ang nanatiling nakakapit sa puno ng ubas? Sino ang nanatiling nakasunod sa kanyang buwan? At higit sa lahat, sino ang nakatupad, nakagawa ng mga salitang ipinagkakaloob sa lahat at bawat isa? Marami ang pinili sa karamihan, at kayo ay naririyan sa inyong mga upuan. Ipinagkakaloob ang kanilang mga sarili ng buong puso at walang pag-aalinlangan. At ang kaitaasan ay nagagalak sapagkat ito ay nakikita sa aking mga iniibig ng mga kapatid. Kung papaano ang batong buhay na ipinagkaloob sa lahat at bawat isa, ay gayon din kayo ay nananatiling batong buhay sa harapan ng dakilang Panginoon. Kung papaano ang mga salitang ipinagkaloob sa lahat at bawat isa na nakapagbibigay sa inyo ng kaligayahan, ng kapayapaan, ng pag-asa, ng pag-ibig, ay gayon din ang bawat isa ay kinukuha. Pinagkakaloob ang mga salitang ito hindi lamang sa kanilang mga sarili, kundi bagkus sa inyong kapwa. At kayo ay nakikita ng kaitaasan na naging ebanghelyo ng mga salita at katotohanan na sa inyo ay pinagkaloob. At ang kaitaasan na aking mga minamahal na mga kapatid ay ipagkakaloob, ibibigay, tutuparin ang kaitaasan, ang pangako, sapagkat ang layunin ng kaitaasan sa lahat at bawat isa ay mabuti
para sa kanyang mga mag-aaral. Sa mga tuwid aking mga iniibig na mga kapatid, kung kayo ay magpapatuloy at ipagkakaloob ng buo ang inyong mga sarili ng walang pag-aalinlangan, ang kaitaasan din ay magpapatuloy na ipagibigay at ipagkakaloob kung ano ang karapat-dapat na mga hain sa inyong mga kaluluwa at espiritu. Sapagkat sa paturuan ng diwa, hindi laman ang binibigyan diin sa bawat isa, kundi ang kaunlaran ng inyong mga kaluluwa at espiritu. At ang bawat isa na naririto at ipinagkakaloob ang kanilang mga sarili. Ang katagumpayan ay inyong mararating, kayo ay magpapatuloy. O ang pagsumikap, pagtsatsaga ng bawat isa na makarinig ng mga salita at katotohanan na ipinagkakaloob ng kaitaasan sa pamamagitan ng mga banal na espiritu ng mga alin, ay binibigay at ipinagkakaloob ng bawat isa ang kanilang mga kaisipan, damdamin at kalooban, ang kanilang mga sarili, ay gayon din ang kaitaasan sa aking mga iniibig, ang mga kapatid. At kung ang bawat isa ay magpapatuloy, ay makakamit ang bawat isa ang katagumpayan, ang kabanalan, ang buhay na walang hanggan na inahangad ng bawat isa. Maraming mga pag-aaral ang dumarating sa aking mga iniibig, mga kapatid. Hindi ito upang kayo ay panghinaan ng loob, malugmok sa inyong mga kalagayan, kundi bagkus ito ay maging kalakasan sa aking mga iniibig, mga kapatid. Ito ang kaparaanan ng kaitaasan upang kayo ay umunlad sa bawat sandali. Ito ang kaparaanan ng kaitaasan upang ang bawat isa ay magkaroon ng matibay na pananampalataya, upang ang bawat isa ay magkaroon ng tinatawag na pag-ibig sa harapan ng dakilang Panginoon. Sapagkat ang mga mag-aaral sa sanglibutan na ito ay nagkakaroon ng kaabalahan sa laman at nakakalimutan ang mga salita, katotohanan, mga aral na pinagkakaloob ng kaitaasan, sapagkat sila ay nawiwili sa laman na ito. At nakakalimutan ang mga bagay na makapag-uunlad sa kanilang mga kaluluwa at espiritu. Subalit kayo, anumang uri ng mga kalagayan na nagaganap sa aking mga iniibig na mga kapatid, kayo ay nanatili nakakapit sa puno ng ubas. Ipinagkakaloob ng bawat isa ang tunay na pananampalataya na inahangad ng kaitaasan, na kung saan, kung ito ay mapapanatili sa bawat isa, ang katagumpayan na inyong mararating aking mga iniibig ng mga kapatid. Sapagkat ang bawat pagkakataon sa inyo ay binabahagi ng kaitaasan, ito ay magsilbing ginto sa bawat isa. Pahalagahan ng bawat isa ang bawat pag-aaral na dumarating sa inyo na naaayon sa Espiritu. Sapagkat ito ang kinakailangan ng aking mga iniibig na mga kapatid. Sapagkat kung kayo ay darating sa pagkakataon na magkaroon ng kapayanan sa kaitaasan, ito ang mga bagay na hinahanap ang kaitaasan sa lahat at bawat isa. Huwag kayong matakot na gumawa ng karapat-dapat sa harapan ng dakilang Panginoon. Gawin ninyong malinis ang inyong mga kamay at dalisay ang inyong mga puso sa araw-araw ninyong buhay. Sikapin ninyong maging mabuti, papagbaba at panatilihin ninyong payapa ang inyong mga sarili sa bawat pagkakataon na anumang uri ng mga kaguluhan ang mangyayari sa inyong kapaligiran. Kayo ay mananatiling makakapit sa puno ng ubas. Kayo ay mananatiling mababa sa lahat ng mga bagay na nakikita sa laman. At kayo sa inyong mga sarili ay nalalaman ng bawat isa kung ano ang kinakailangan gawin ng aking mga iniibig ng mga kapatid. Panatilihin niyo na lamang ito. Ipagpatuloy ang bawat nasimulan sa pag-aaral sa paturuan ng diwa. Sapagkat ang kaitaasan ay magbibigay sa inyo ng yaman na hinahanap ng bawat isa. At ito ay karapat-dapat sa aking mga iniibig ng mga kapatid. Sapagkat kayo ay naririyan at ipinagkakaloob ng buo ang inyong mga sarili
Sa pagpapatuloy ng pag-aaral, ay pinagkakaloob sa lahat at bawat isa ang tinapay ng buhay na makikita sa banal na aklat. Sa mga sulat ni Apostol Pedro, 2:5-10. At ito ang bahagi ng kaitaasan sa lahat at bawat isa. At naway ito'y matimo sa bawat puso, kaisipan, damdamin at kalooban ng aking mga minamahal na mga kapatid. At muli, ipinagkakaloob sa lahat at bawat isa ang isang lakas, ang liwanag, na siyang kinakailangan ng aking mga inibig upang magpatuloy at gampanin ang kanilang mga tungkulin sa harapan ng dakilang Panginoon. Muli ang inyong tagapagturo, Espiritu Santo, ng katotohanan. Paalam. Pag-ibig at kapayapaan ang sa inyo ibinabati ngayon at magpakailanpaman. Mga iniibig kong mga kapatid, bawat isa ay may kasipagan sa buhay. Bawat isa nagsisikap na kung paano ang pang-araw-araw na buhay na ito ay makamtan ng bawat isa sa kanyang mga gawain upang nang sa ganon ay magtagumpay sa hinaharap. Ngunit ano ang pinakamahalaga? Nasa bawat isa na ang pananampalataya na inyong inuukol ay maging buhay sa dakilang Panginoon. Kung paano ang pagpapagal sa buhay ay magkaroon ng kabuluhan sa kaitaasan. Mga iniibig kong mga kapatid, kailan ang bahagi ng Panginoon ay naging buo sa bawat isa. Kailan niya binigay ang kanyang sarili nang walang pag-alinlangan sa buhay na hinaharap. Marahil ang bawat isa ay nag-alinlangan sa kanyang sarili na kung paano na hindi niya malimutan ang nakaraan na nagbibigay sa kanya ng paggalaw ayon sa kanyang kalagayan. Tunay na ang pananampalataya sa dakilang Panginoon ay magbibigay sa inyo ng bagong buhay. Kung ito ay inyong isasagawa ayon sa aral ng dakilang Panginoon. Tunay na maraming aral na napakinggan ng bawat isa. Tunay na mabuti. At ito ang nagbibigay ng kasiglahan sa bawat isa. Ngunit ito ba ay naging kapakipakinabang sa pamamagitan ng Espiritu o naging kapakinabangan ayon sa laman? Mga iniibig kong mga kapatid, tunay, nasa inyong kalagayan, kayo'y matatalino at taglay nyo ang karunungan. Kaya't magsikap ang bawat isa sa kanyang pag-aaral sa harapan ng dakilang Panginoon. Gumugugol kayo ng panahon at tunay nagpapakita ng kasiglahan. Ngunit ang laman ng puso ay saan naroon? Ito ay nakatago sa bawat kapwa, ngunit hayag sa dakilang Panginoon. Kaya nga't bawat isa, kung ang salita ng dakilang Panginoon ay inyong marinig, kailan kayo magdudumali nang upang sa ganoon, ito ay maisagawa
ng bawat isa at mabuhay ang pagka-espiritu na nasa inyo, na kung papaano na siyang tunay na harap sa dakilang Panginoon. O mga iniibig ko mga kapatid, mahalaga ang bawat isa. Mahalaga ang lahat sapagkat lahat ng yan ay ginawa at dilikha ng dakilang Panginoon upang nang sa ganon, sa pagsulong ng Espiritu ay magtagumpay ang bawat isa at tumarap ng mayroong katagumpayan ayon sa kalooban ng dakilang Panginoon. Kaya nga't bawat isa ay nagsisikap mag-aral. Lahat ng bagay ay ginagawa upang masubukan alin ang tama at alin ang mali sa buhay. Maraming nakapatong sa bawat kaluluwa na kinakailangan na ito'y maalis upang nang sa ganon mahayag ang kadakilaan ng dakilang Panginoon. Kaya nga't sa pag-aaral na sa inyo'y binibigay, ay unti-unti na ito'y inyong daigin ang isa na sa inyong mga nasa paligid ng upang nang sa ganon ang gawain ng dakilang Panginoon ay lumagi sa inyo. Nang sa ganon kayo na may mga biyaya mula sa kaitaasan ay inyong mapaglingkod sa pangalan ng dakilang Panginoon. Sapagat ito ang tunay. Ito ang sa inyo ay pinagkatiwala ng dakilang Panginoon na kailan nyo siya bubuksan sa inyong buhay. Kailan nyo siya bibigyan ng pahalaga ng upang nang sa ganon, ito ay magbigay sa inyo ng lakas at kaangatan sa Espiritu. Kaya mga iniibig kong mga kapatid, hindi lahat ng paggawa ay mayroon tunay na buhay. Sapagat ang karamihan na gumagawa patungo sa kamatayan. Ngunit ilan lamang ang nakakaunawa ng salita ng Diyos na nagsisikap gumawa. Na ito ang nagbibigay sa Kanya na lagi ng patotoo sa Kanyang pananampalataya sapagkat ang pag-ibig ng Panginoon ay tunay nga na ito ay nabubuhay sa Kanyang pagkatao. Kaya nga tunay na ang Kanyang pag-aaral ay kinakailangan patungo sa kaitaasan. Nandoon ang maraming nagtuturo sa bawat kaluluwa na kung paano mga espiritu ay nililinis ayon sa kagaangan ng kaparaanan ay binibigay ng dakilang Panginoon sa bawat isa. Ngunit maraming umaakap nasa Kanyang pagtupad ng tungkulin ay nandoon ayon sa kabuuan ng Kanyang laman na dinadanas ang kabuuan ng hirap na nandoon ang pagsumakit sa buhay, nagbabayad ng utang, na kung paano, kung ano ang pangyayari, siya rin ang nagaganap. Ngunit, ang Panginoon ay pag-ibig. Kaya nga, sa isang pag-aaral ay binibigay sa inyo, simula pa ng una, na kung ito inyong aakapin, tunay, hindi magdadanas ang bawat isa ng anumang bagay na kahirapan o panganib sa buhay kung hindi kasaganahan at kapayapaan ayon sa kalooban ng dakilang Panginoon. Na ito ang sa inyo na lagi na inihayag simula pa ng una upang nang sa ganoon na ang bahagi ng salaman
ay inyong iwan, kung hindi ang bahagi na ikauulad ng Espiritu, ay ito ang inyong pagsikapan. Tunay na ang laman ay bahagi na ngayon sa inyong mga pagsisikap. Ito ay ginawa ng dakilang Panginoon upang nang sa ganon na ang bawat kaluluwa ay makaganap ayon sa pagsulong. Ngunit ano ang nilalaman ng bawat puso kung hindi minamahal ang sanglibutan? Huwag nawang mangyari, mga inibig ko mga kapatid, kung hindi bagos mayroong isang dakilang Panginoon na isinilang ayon sa pag-ibig. Ito ang akapin niyo. Ang kanyang mga aral na mula sa dakilang Diyos na makapangyarihan, na nagbibigay pag-asa sa bawat isa upang sumulong ng mayroong kadakilaan na mula sa dakilang Panginoon. Kaya magsikap kayo sa inyong pag-aaral at nang sa ganon, nasa inyo ang pagkakataon na ibinigay ng dakilang Panginoon. Ang mga pag-aaral na yan ay hayag na sa bawat isa. Kaya'y matatalino. At hindi na tawagin pang mangmang. Pipiliin nyo lamang ang pinakamabuti para sa Panginoon. Ito ang magbibigay sa inyo ng kaligtasan at kapayapaan. Mga iniibig ko mga kapatid, ulitin ko sa inyo, maging matalino kayo sa inyong mga paggawa upang nang sa ganon, hindi kayo malinlang ng sino man na huwag na nasa paligid, kung hindi iisa lamang ang inyong susundin, kung hindi ang dakilang Panginoon na nasa inyo'y nagbigay ng mga aral na kabanalan patungo sa kalwalhatian. At muli, iiwan ko sa inyo ang pag-ibig at ang kapayapaan nagmumula sa isang dakilang Panginoon ngayon at magpakailanpaman. Paalam ang inyong kapatid sa Espiritu, Pablo, Apostol. Paalam.